Good day po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat tayo doon sa mga tumutulong sa atin sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like sa ating mga video o vlog. Sana tuloy-tuloy sana yan para may pagpatuloy natin itong pagbibigay ng ating mga opinion, pag-share ng ating nalalaman tungkol sa iba't ibang bagay. Okay. Sa kasaysayan ng daigdig, talagang mayroon yung mga naging leader na ang kanilang pinaka-concern ay yung pagpapalawak ng nasasakupan sa pamamagitan ng pananakop. If I remember right, yung mga unang Egypt o Persiano, Xerxes, mga Grigo, ang halimbawa yan si Alexander the Great, pagkatapos Frederick the Great, kung hindi ako nagkakamali, German yan o Rosso. Okay? Pagkatapos si Charlemagne, yung mga nung Middle Ages. Pagkatapos ng mga 17th century, so nandyan si Napoleon Bonaparte, Francis yan. Okay. Pagkatapos si Bismarck ng Germany. Sa pamagitan ni Bismarck, ang mga iba't ibang estado ng Aleman ay nagkaisa. Kaya nabuo yung modern Germany. So sa pagitan ni Bismarck. Pagkatapos si Stalin. Okay. Bagamat bali kaunti yung mga noong after World War II, siyempre lumawak ang nagiging sakop at saka influensya ng Soviet Union. So yan ang Russia sa ngayon. Pagkatapos si Hitler, talagang grabe yung mga ginawa ni Hitler. Si Mussolini, okay, bagamat sa kanilang tatlo, Hitler, Stalin at saka Mussolini, ang pinakulilat ay ang si Mussolini. Okay. Ngayon, ikukumpara nga natin yung level ng kagustuhan na manakop ni Hitler at saka sa ngayon si Xi Jinping, okay, ng China. Kasi sa ngayon talagang sikat na sikat ang China at saka ang kanilang leader dahil halos sa lahat ng mga okay, maraming mga bahagi ng daigdig ang kanilang claim o kaya'y sinasakop, although wala namang open war. Okay? Like for example, dito sa West Philippine Sea o China Sea, then pati yung mga bahagi ng dagat na supposed to be ay para sa Pilipinas dahil doon sa Hague decision ay gusto nilang angkinin. Okay, kaya yan. Ngayon, going back, ikumpara natin yung estilo ng dalawang leader na ito, si Xi Jinping versus Adolf Hitler ng Germany. Okay, so sa tulad nga ng nasabi natin, talagang si Hitler, ang kanyang obsession ay sakupin yung mga lupain na malapit sa Germany. In fact, sabi niya noon is sa kanyang in
one of his speech, sabi niya, today is Germany, tomorrow is the whole world. Okay, so ang ibig sabihin niyan, ah, talagang gusto nilang sakupin ang buong daigdig. Okay, ayan. Ngayon, kung titignan natin naman ngayon, sa panahon ngayon, as if yung ginagawa ni Xi Jinping ay pareho doon sa kay Hitler. Ngunit may pagkakaiba. Okay, ah, ibigay natin ang opinion ukol dito, no? Ibigay natin ang ating personal opinion ukol dito. So, ang dalawang leader na ito ay gusto nilang manakop. Ngayon, sa kaso ni Hitler noon, ang pinaka ginawa niya, pinaka strategy ay palakasin ang Germany militarily. Okay? In fact, noong 1941, ang let's say 1939, ganon, that was the start of World War II. Ang population ng Germany ay 110 million. Okay, may karagdagan diyan doon sa mga German na nasa yung mga nasa teritoryo na nasakop ng ng nasa ibang bansa, like for example yung Sudetenland. So nakuha yan ng France after World War I. Pagkatapos yung sa Czechoslovakia, may mga Germans din doon. Okay, kaya kung hindi ako nagkakamali, sa kabuuan, ang population ng Germany ay halos basta more than 110 million. Okay, yet ang kanilang militar ay at its peak ay 11 million German soldiers. So lahat na yan, Luftwaffe, Wehrmacht, yung mga Gestapo, mga SS, so Stormtroopers, So yan, imagine, sabihin na natin 120 million. Ang kanilang sundalo ay 11 million. So sa 100 na aliman, may isang sundalo. So napakalaki yung kanilang armed forces. In fact, talagang yun ang pinaka-kwan ni Hitler. Dahil talagang gusto niya sakupin yung mga bansa na malapit sa Germany. Na at the same time, gusto niyang maghigante dahil nung World War I, natalo sila. So sabi niya, itong World War II naman, talagang sila ang mananalo. Okay, kaya yon. Ngayon, sa kaso ni Xi Jinping, so nalalaman natin na talagang nag-prepare sila militarily. Pero hindi naman talaga malaki yung persa. Although, siyempre, more than 1 billion na sila, ang kanilang militar ay more or less 3 million. But ang pinaka-strategy ni Xi Jinping ay palakihin yung Chinese naval forces. So sinasabi na at this point in time, ang may pinakamakapangyarihang naval power sa buong daigdig ay ang China. Although sinasabi ng iba naman na bagamat marami sila, hindi naman as effective or as powerful o kaya as quality compared sa mga naval forces ng United States at Japan. Okay? So, yan. So, first, ang strategy ng dalawa
magpadami ng lakas militar. Then, sa ibang paraan naman is si Hitler nagpapadala ng mga spy noon sa mga bansa na gusto nilang sakupin. Okay? Nagdadala ng spy. In fact, noong 1941, dahil ayaw sumuko ng Inglaterra, nagpadala sila ng firsa na sikrito para patayin si Winston Churchill, ang Prime Minister ng Great Britain noong panahon na yon. Kasi bali siya lang yung tinik kay Hitler para masakop ang Western Europe. Okay. Ngayon, mayroon bang ganyan sa mga Chino? Mayroon. Ito yung tinatawag na sleeper cells. May balita dyan na may nahuli daw ng mga inchik na may mga high-powered arms na nandito sa Pilipinas. So, malamang ganun din yan. Yung ipinadala ni Hitler na patayin si Winston Churchill ay pariho doon sa mga sleeper cells na pinapadala ng China sa mga lugar na gusto nilang sakupin. Okay. Kaya yan, may espionage. Yan. Okay. Ano pa ang isang pagkakaiba o similarity, ano? Grabe talaga yung pagsisikap nung World War II, grabe yung pagsisikap ng Germany para gumawa ng mga malalakas na armas. In fact, may nagsasabi na ang Aleman noon ay nakagawa na ng nuclear weapon, kaya lang hindi nila siguro hindi pa na perfect kaya hindi nagamit. Okay, o kaya baka nung natatapos na then natatalo ng Germany, so hindi na nila nagamit. So ganun din sa China, talagang nag-i-spy sila para ito yung tinatawag na industrial espionage, para makuha yung mga secret sa paggawa ng mga iba't ibang armas, paggagawa ng tangke, paggagawa ng eroplano, paggagawa ng barko, at saka iba pa. Okay. So, yan. So, parihong talagang aligaga o focus sa paggawa ng mga armas para magamit sa gera. Okay. Ano pang ibang pagkakaiba? Ito naman, si Xi Jinping, ang isang ginagamit niya ay yung through economics. So, tumutulong siya, nagpapautang siya. Pagkatapos, may nagpapautang para later on, pwede niyang makontrol yung bansa. Bagamat si Hitler, hindi. Si Hitler talagang laban ang kanya kasi ang time frame Si Hitler gusto niya kaagad masakop ang Europe para silang magiging master race. Okay, kasi naman, ginagawa niya yan through kung minsan economics, political, military, and so on. Pero si Hitler talagang away ang gusto niya. Si naman depende, gusto niyang away, ngunit gusto rin niyang economic means, and so on. Okay. So marami, halos pariho ang kagustuhan ng dalawang leader na ito, si Adolf Hitler ng Germany at si Xi Jinping ng China, na manakop ng teritoryo ng ibang bansa. So, uli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.
Salamat sa mga nag-subscribe sa atin.